So, pagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral sa aklat ng 1, nasa John chapter 5. Natapos na po natin yung John chapter 5, verse 1 to 18 last Sunday. Ang topic po natin ay, tingnan po natin, no? Binasa natin, sabi po ng Bible, "After this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem." So sabi ko nga, may tatlong feast na sineselebrate po ang mga Udyo, ay yung Feast of Passover, Feast of Pentecost, at yung Tabernacles. Na kapag yung mga adult na lalaki na umuwi 15 miles away from Jerusalem, ay obligado po sila pumunta doon upang mag-celebrate po at magpasalamat sa Diyos. Na ito yung isang bagay din na hindi dinisregard ni Jesus nung siya nabubuhay dito sa mundo, nung nagkatawang tao siya, na yung obligation of Jewish worship. No? Kaya siya po mismo ay pumunta siya ron. Bakit siya pumunta ron? Ano yung excitement ni Jesus? Ano yung kagalakan niya na pumunta sa temple? Kay Jesus kasi, hindi yun duty, pero siya ay nagagalak na magpuri na kasama ang kanyang mga kababayan. Amen? Na ang mga anak ng Diyos po, dapat ganun din po ang nararamdaman katulad ni Jesus. Kapag sila ay nagpupunta ng church, kapag sila ay mag-worship, na natutuwa ka. Kasi makikita mo yung mga kapatid mo sa Panginoon, di ba? Na sila talaga ang makikita mo sa langit. Hindi yung mga kapatid mo biologically na walang relasyon kay Kristo. Hindi mo sila makikita ron. Pero itong mga kapatid mong ito, kay Jesus Christ, nakasama mo, nagpupurit at papasalamat sa Diyos, every Sunday, Wednesday, sa inyong live group, sila ang makikita mo sa langit. So, gusto niyo ba makita rin yung mga mali niyo sa buhay biologically? Di ba? You share. Share the good news of Christ. Amen? So, pinag-aralan natin, ito yung mga hopeless people, ay ito yung mga tao na walang relasyon kay Kristo. Mga walang pag-asa yan. Kapag hindi sila nagbago ng pananampalataya at pananaw sa kanilang sinasamba, kawawa po sila. Kahabag-abag po ang kalagayan ng mga taong ito. Kaya tawag natin dyan hopeless people. At meron tayong pinag-aralan, sino-sino ba yung hopeless people? Ito yung mga tao na may sakit. No? Dalawang klaseng sakit po ang ating diniscuss. Una ay yung mga physically, may sakit na karamdamang physical, hindi mo ba? Katulad nung pinagaling po ni Jesus. No? Yung physical sickness, ito po yung pag umihina na yung physical body mo. Di ba? Dati kang nakakatakbo, hindi ka na makatakbo. Lakad na lang. Yung lakad mo nga, hirap na hirap ka pa. Kasi umihina na yung katawan mo, may sakit na eh. Di ba? May karamdaman na. Katulad po nitong lalaki na pinagaling ni Jesus dito. Na makikita po natin yung sa istorya na yan, marami pong may mga karamdaman. No? Hindi mabilang. Sabi nga dyan, multitude. Pag sinabing multitude, hindi mabilang. Hindi mo ba? Pero yung isang tao lang doon na invalid for 38 years, ang napukaw ang pansin ni Jesus. No? Para makilala talaga, ma-recognize yung ginawa ni Jesus Christ. Kasi siya lang yung hindi makapunta sa pool. No, lahat nandun sa malapit sa pool. Di ba? Na kanilang pamahinin, pag umalo yung tubig, tatalon sila. Unang bumagsak sa tubig, siya ang gagaling. Di ba? Pero tinanong siya ni Jesus, "Do you want to be healed?" Di ba? Siyempre, sabi niya, kaya lang, walang makakatulong sa akin. Dalhin ako doon. So, ang inisip niya, si Jesus, tutulungan siyang pumunta sa pool. Hindi ba? Pero ano sabi ni Jesus? "Get up, take up your bed, walk." And at once the man was healed, and he took up his bed and walked. Gumaling siya. Di ba? Diniscuss natin yung ginawa niya. So, dito po, makikita natin na salita lang ni Jesus Christ ay nakapagpapagaling. Di ba? Sabi ko nga, yung the efficacy of Jesus' word. No? Matindi po kaysa sa vaccine na ating inaasahan. Di ba? Yung vaccine, ang efficacy niya, sabi 50%, 60%, 80%. Hindi pa sigurado. Protection lang. But the efficacy of Jesus' word, totally healed ka.
Pag pag sumunod ka. Hindi mo ba? Salita pa lamang ay gagaling na. Katulad po nung yung anak po ng isang opisyal, sabi ko nga parang cabinet member sa panahon natin ngayon, na sabi lang ni Jesus Christ, "Go, your son will live." No? Umalis siya, naniwala siya. No? Na-confirm pa niya na makasalubong yung kanyang mga servant, sinabi sa kanya, "Magaling na, wala na lagnat yung anak mo." Kailan nangyari yun? No, kinonfirm niya pa. At naniwala siya. Anong naging result po ng pananampalataya sa mga salita lang lamang ni Jesus sa mga taong ito? Pati yung opisyal na yan at yung kanyang sambahayan nanampalataya kay Kristo. Ganon po yung power po ang salita ni Jesus. At ganon din po ang power ng inyong pagpatotoo patungkol kay Jesus. Amen po? Yung naranasan nyo sa kapangyarihan at kahabagan ng Diyos at biyaya sa buhay natin. Amen? So, sino pa ba? Yung mga taong may sakit, yung spiritual sickness na tinatawag. Na ito yung mga tao na sinasabi ko na kung yung physical mo ay may sakit dahil nanghina ka, ganon din itong mga taong ay spiritual sick. Nanghihina yung kanilang spirit. Actually, sabi nga ng Bible, hindi lang sila nanghihina, kundi they are dead. No? Patay nga sila eh. Tingnan niyo po. No? Tinakil dito ni Jesus Christ, no? Kinonfront niya yung taong pinagaling niya na sinabi niya ito, "Si magaling ka na." Di ba? Nakita sila sa temple. Kaya nga, huwag ka na magkakasala. Ha? Kasi pag nagkasala ka, baka lalong lumala ang mangyari sa iyo. Na-recall tuloy sa mind ko yan kagabi, yung aking friends, no? Nung siya po ay hina-heart bypass, no? 3 ugat ng puso niya, no? Pinalitan, at sabi ng doktor sa kanya, "Magaling ka na, para ka ng kabayo sa lakas." Talagang tuwan-tuwa siya. Ang problema sa kanya, after so many months, bumalik sa dating bisyo. Nagiinom na naman, "Magaling na ako pare," sabi niya. Sabi ng doktor, "Okay na, para akong nabago ang pagkatao, yung puso ko." Nagiinom, nagsisigarilyo na naman. Yun, after 2 years patay. Mas lumala yung sakit niya. Kita niya po, yun yung sinasabi dyan ni Jesus Christ. Ka na bumalik doon sa maling pamumuhay mo. Kasi naranasan mo na yung pagliligtas ng Diyos sa iyo eh. Bakit ka pa babalik? Dahil mas matindi pa ang mangyayari sa iyo. Magaling ka na nga eh. Bumalik ka pa doon sa masamang pamumuhay. Kaya patay. No? Kaya nabag ako doon sa kaibigan ko yun. Actually, nasama ko sa opisina yon. For 10 years, naba-Bible study namin yun. Nag-aaral, nakikinig, but still, it never changed. Di ba? Hindi nagbago po. Hindi kumilos. Hindi nag-respond sa panawagan ng Diyos. So, nagbigay si Jesus ng warning sa atin din po. Kapag nakita mo na meron ng warning si Lord sa buhay natin, makinig tayo. Huwag nating i-disregard yung mga warning ni Lord. Kasi para po sa ating kabutihan yon, di ba? Ang gusto kasi ng Panginoon, ng mga anak niya ay mabuhay na masaya, na maligaya na kasama siya. Tingnan niyo po, sabi ko nga, hindi lang may sakit ng mga separated from God, kundi sila ay patay. No? Sabi ng Ephesians chapter 2, noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway. No? Yung walang relasyon kay Kristo, hindi lang may sakit, patay po yan. No? Kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. No? At napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong nag-ahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Sabi ni Pablo, ganyan kasi tayo dati naman, di ba? Galit nga yung Diyos sa atin dahil sa pagsuway. Wala kayong relasyon sa Diyos. You are spiritually dead. But because of Jesus Christ, by the grace of God and mercy, you are made alive again. Amen? So yung mga taong yan, yung mga hopeless people na yan, kailangan nila si Jesus makilala. Di ba? Sabi ni Pablo, paano sila magkakaroon pananampalataya kung wala silang maririnig? Di ba? Kung walang manangaral, walang magtuturo, walang magsasabi. At sino magsasabi nun? Yung ba kapwa nila unbeliever?
Hindi. Tayong nakakaalam ng katotohanan. Hindi po ba? Kaya sinasabi ko, huwag niyo sipiran yung mga labi ninyo. Kailangan maging chismosa kayo patungkol po sa kaligtasan na ibinibigay po ng Diyos ng mabuting balita. Amen po ba dyan? So, another sample no, dito sa Matthew, no, ito mga taong ito. Si Mateo, isang tax collector. No, sabi nga rito sa Matthew 9 verse 9, pag-alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka, maglingkod ka sa akin. Ganon katindi. Sunod ka, tapos maglingkod ka sa akin. Tumayo nga si Mateo at sumunod ka sa kanya. Sipin niyo yung calling, yung power. Dapat Pero kita mo, yung sinabi lang ni Jesus, tumayo agad, sumunod. Ganon katindi yung salita ni Jesus Christ. Ganon ka-powerful. Pag nakinig talaga ang tao, no? May impact. Tuloy natin. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila'y magkakasalong kumakain. Nakakita niyo, fellowship sila. Kasama ni Jesus Christ yung mga sinners. Di ba? Kasi mahal ni Lord ng mga tao eh. Gusto niyang makakilala eh. Kain na sila. Hindi sila nagpa-fasting. Isang beses lang fasting si Jesus kasi meron siyang gustong gawing ministry na gustong ipakita na kaya nating mapaglabanan ng mga tukso ng demonyo. Hindi po ba? Tuloy natin. Ano nangyari dyan? Makita ito ng mga Pariseo. Tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit sumasalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan? Nakakita niyo po. Pinersecute kagad sila. Dahil nakikisala ko dyan sa mga lasenggo na yan. Di ba? Sa mga sugar na yan, sa mga babaero na yan, sa mga magnanakaw na yan, sa mga drug na yan. Ba't nakikisama ko dyan? Diyan sa mga bading, sa mga tomboy. Di ba? Ganun yung dating niya, mga makasalanan yan. Amen? So sabi niya, bakit nakikisalo dyan si Jesus? Anong sagot po ni Jesus? Narinig sila ni Jesus at siya ang sumagot. Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Di ba? Kasi, sabi ni Jesus, may mga spiritual sickness yan na kailangan gamutin Kailangan nilang doktor. Ang mga taong yan ay may sakit. At ang doktor ay ako. Bibigay ko sa kanila yung tamang gamot para sila'y gumaling. Nakakita niyo po? No? Anong sabi ni Jesus? Umayo kayo at unawain ang kaulugan ito. Ano? Habag ang nais ko at hindi ang inyong handog. Gusto ni Jesus Christ, mahabag kayo sa mga tao. Hindi ko kailangan yan. Mga offering ninyong yan. Kung wala naman kayong kahabagan sa mga taong may sakit spiritually, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan at hindi ang matuwid. Di ba? Ako niyo pa? So, dapat tayo po mga tao, mga Kristiyano nakakalam katotohanan, dapat meron tayong kahabagan doon sa mga tao. Lalo-lalo na yung mga kilala natin at yung mga mahal natin sa buhay. Hindi po ba? Habag. Mahabag po tayo doon. Kasi, kahabag-habag po talaga ang magiging kalagayan nila panghabang panahon, pagbabalik po ng Panginoon. Amen? So, sino pa po? Yung mga ignorant people. Kaya nga sila hopeless kasi ignorante sila. Amen? Wala silang alam patungkol po sa katotohanan. No? Pag sinabi pong ignorant dito, lack of knowledge or understanding. No? Ignorant people are unaware, uninformed. Sabihin, hindi nila alam ang truth Wala nagsasabi. At ayaw naman nilang alapin ang katotohanan. Kasi gusto nila, ito nakagistan ko, mamamatay na ako dito. Kaya mamamatay talaga sila doon. Kawawa naman sila. Amen po ba dyan? So dapat magkaroon po tayong kahabagan sa mga ganong klaseng tao na nakikita natin na mali ang pamumuhay. Yun po yung nag-trigger sa akin Kung bakit sabi ko sa mga kamag-anak at mga kapatid ko sa Manila, ibalik natin yung Bible study natin every Monday. No? Pinasa ko na yung assignment nila, babasahin nila. Kasi nakita ko, nung magmula ng pandemic na wala ng pag-aaral, medyo na-sidetrack na naman yung mga pamumuhay. Ngayon, na-burden na naman ako. Amen po ba dyan? Pinakita sa akin ni Lord John. Lalo na nung nakita ko nag-swimming kami sa Bustos.
Kakalungkot. Sabi ko nga, isa pang pamangking ko, mag-girlfriend lang, sa bading pa. Amen? So, in Hosea 4:6, the Lord says, my people are destroyed from lack of knowledge. Diba? Biblically talaga, mapapahamak ang tao kapag kulang siya sa kaalaman. Ignorante siya sa pagiging Diyos ng Kristo. Diba? So, kailangan, aralin po natin ang katotohanan para tayo mapahamak. Amen? So, panguli, ano yung uling point natin? People who rejected the giver of life, yung nagbibigay ng buhay. Katulad ng mga pariseo, mga eskribas, no? Yung mga taong Hudyo na walang tinignan kundi kanilang mga seremonya at ritual, no? Na nire-reject nila si Jesus Christ na siyang pinagmumulan ng buhay. Kaya nga sabi niya rito, hindi nahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak. Ngunit tinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. No? Dito pa lang, buhay pa siya, inatulan na siya mapapamak. Kaya makikita niyo po, kapag kayo nag-share ng gospel, no, patungkol kay Kristo, sa kahabagan ng Diyos, ng grace ng Panginoon, at nireject niya, condemn siya. Nireject niya yung pag-asa. Hindi siya nagtiwala Amen? Kaya dito pa lang, sabi nga, buhay pa siya, ay napahamak na siya. Impyerno, ang destination niya, impyerno. Hindi langit. Kasi niya, nireject niya yung daang patungong langit. Amen? Maliwanag mga kapatid. Kaya mahabag tayo, sabi ni Jesus Christ. Tignan niyo po. Pangulit dito. Sabi niya, walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita. Wala Hindi nananaan sa puso yung salita ng Diyos sa kanila. Sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sabi niya, yung salita ng Diyos, walang puwang sa puso ninyo. Kasi hindi kayo nananalig sa akin Ako'y sinugo niya, hindi niyo ako pinaniniwalahan di ba? At sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin, ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Amen? Ito yung problema ng mga taong walang pag-asa. Sinasaliksik nila ang katotohanan, nagsisimba sila, linggo-linggo, namamanata pa sila. Pero ayaw na naman nilang lapitan ang totoong Diyos na nagbibigay ng buhay. Kaya wala silang buhay. Amen? Maliwanag po? Yun. Kaya nakakalungkot po ang kalagayan ng mga tao. Kaya sabi ko, ito yung mga taong walang pag-asa. Kakaroon na sila ng pag-asa pag lumapit sila kay Kristo. At makikilala nila si Kristo sa pamamagitan po ninyo at natin. Pag ipinakilala natin. Amen? Kaya wag po tayo manahimik, mga kapatid. Lalo-lalo kitang-kita na natin ang sikat ng araw, sinliwag ng sikat ng araw na malapit ang pagbabalik ng Diyos. Amen po ba dyan? Amen. So, ang text natin ngayon ay nasa 5:17. Binalikan ko lang yung dalawang verse. No? Nasa John 5:17-29. Binigyan ko pong temang yan, trust. Pagtitiwala. Magtitiwala ka. So, yung section na yan ay isang evidence po ba nakita yung hesitation po ng mga Udyo. Nagkakaroon silang reservation na, ito ba talaga ang anak ng Diyos? Siya ba talaga yung promised Messiah? Na si Jesus Christ mismo ang Messiah. But outright, nireject talaga nila si Jesus. Pinipersecute pa nga nila Pinaplano pa nga nilang patayin di ba? Ayaw nilang paniwalahan. No? Makikita natin yan. At dahil hindi nila tinanggap ang Messiah dyan, ay itong mga opposition ni Jesus Christ ay nagbigay ng isang kontrobersiya. Hindi na sila na-focus dun sa tao. Dati sinita nila yung invalid daw tao for 38 years na binuwat yung kanyang igahan na naglakad. Dati yun ang pinersecute nila. Nung sinabi niya si Jesus, nag-focus sila ngayon kay Jesus. Na bakit siyang napapagaling during Sabbath. No? Ito yung naging istorya nito. So, itong section na ito is rejection of Jesus as Messiah. Yung pag-aaralan natin, nireject nila si Jesus bilang the Messiah. Kaya nga, ang tanong, in whom will I trust? Kanino ako magtitiwala? Diba? Ikaw, kanino ka magtitiwala? Sa buhay na ito, sa sitwasyon na ito, kanino ka dapat magtiwala?
Sa tao, mahirap magtiwala sa tao. Nagbabago lagi isip niya. Depende sa sitwasyon. Di ba? Sabi ng Bible, we must trust in Jesus, the one and the only Son of God. Si Jesus lang. Nang sinasabi from Genesis to Revelation, only Jesus is the hope of the people. Amen? So this section is Christ's own personal statement of His deity. Pinakita dito ni Jesus Christ, sinasabi niya mismo yung pagka-Diyos niya. No? At makikita natin, dito si Jesus Christ ay nag-claim siya, 5 claims to equality with God. No? He make claims. No? Jesus makes 5 claims to equality with God. Nakatulad niya ang Diyos, kapantay ko ang Diyos, sabi niya. No, sabi nga kanina nung dinisregard niya, hindi yung pagka-Diyos, dinisregard niya yung privilege niya as God. Amen? Hindi naman nawala yung pagka-Diyos ni Jesus Christ. Nung siya po ay nagkatawang tao, Jesus disregard his privileges as God. Amen? Okay. Una, Jesus is equal with God in His person. No, in verse 17-18. Katulad niya ang Diyos bilang tao, bilang persona, no? Sa kanyang personality. Sabi rito, but Jesus answered them, my Father is working until now, and I am working. This was why the Jews were seeing all the more to kill Him. Grabe, kiniklaim niya, Diyos siya. Kaya lalo nagalit yung mga Udyo. Blasphemy ito. Patayin natin yan. Because not only was He breaking the Sabbath, but He was even calling God His own Father, making Himself equal with God. Grabe. Kaya galit na galit lalo ang Diyos, sabi niya. So, ang personalidad ni Jesus, na makikita natin diyan, ang siya naglalapit sa mga tao sa Kanya, no? Yung personality niya. Kasi makikita niyo diyan, nagpapagaling, very understanding, mahabagin, di ba? Si Jesus Christ. Siya ay yung makikita natin yung si Jesus Christ, isang taong merong kakaibang katangian, no? Na hindi nakikita ng mga Udyo. Bakit? Kasi ang pumapasok sa mga Udyo ay yung inggit at galit. Nalalampasan na sila eh. Makikita yung story niyan, ang dami na sumusunod kay Jesus, di ba? Pati nga si John the Baptist, naiwanan eh. Pero alam ni John the Baptist yung kanyang katayuan, di ba? So yun yung umiiral sa isip ng mga religious leader at mga Udyo. Kaya pag naintindihan nila kung sino si Jesus, mas maaari nilang angarin na makatulad o gayahin nila ang pamumuhay ni Jesus Christ. Kasi hindi nila naintindihan. Kaya nire-reject na. Hindi nila naunawan si Jesus. Yung kiniklaim ni Jesus na He is equal with God in person. Okay. Ano yung katangian po ba niya? No? Jesus had a compassionate nature. Meron siyang mahabaging kalikasan. Di ba? He had compassion on the crowds because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Nahahabag siya sa mga tao. Nakikita niya sa kanyang pangangaral po, doon sa Galilee, ang mga tao ay kahabag-habag. Nung siya'y nandoon, umiikot siya, nagpagaling siya, at nakita niya mga tao, kahawawa naman ang mga kalagayan nito. Tingnan po natin sa Matthew. No? Nilipot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Nang makita niya, Nang makita niya ang mapakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nanlulupaypay at litong-lito parang mga tupang walang pastol. Nakita niyo po? Maraming ganyang tao ngayon sa paligid natin, litong-lito. Ano ba ang totoo? Sino ba ang dapat kong paniwalaan? Kanino ako magtitiwala? Walang nangangalaga. Walang totoong pastol. Sila'y mga tupang ligaw, nakahabag-habag ang kalagayan. Especially in this time. Hindi na alam ng tao, papabaksin ba ako o hindi? Even mga frontliner, litong-lito. Dahil iba-iba ang napapakinggan nila.
Wala silang pagtitiwalahan. Pero sabi ni Lord, kay Kristo ka magtiwala because He is God. Amen? Jesus is equal with God in person. Because of His compassion for them, He healed their diseases. Dahil sa kanyang kabagang, pinagaling niya ang mga karamdaman ng tao. Because of their hunger, pinakain niya ang mga tao. Nakita niya, nagugutom ang mga tao. Ganyan po ang puso ng Diyos. Puso ng Diyos at ang puso ni Jesus Christ ay iisa. Amen? At alam ni Jesus ang kalagayan natin. Why? Naranasan niyang magutom. Naranasan niyang mapagod nung siya'y nagkatawang tao. Alam niya ang pangangailangan ng tao. Alam niya ang katayuan natin. Amen? So, aside from compassionate heart, mga ilan lang po sa kanyang character nakikita natin dito. Tuloy lang natin to. Kaya ang sabi niya, ang kanyang mga alagad, napakarami ng aanin, ngunit kakaunti maghahani. Dalangin ninyo sa mayari ng aanin na magpadala ng mga maghahari. Yun yung kaduktong kasi nahabag siya. Kaya sinabihan niya mga alagad, nakita nyo? Ang daming aanihin. Kaya mag-pray kayo doon sa may-ari ng mga aanihin. Sino may-ari? Ang Diyos. Siya may-ari niyan lahat eh. Lahat, pati tao. Di ba? Kaya manalangin kayo na sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mag-aani. We need workers. In this church, we need workers. Napakalaki. Actually, ang lead nga lang ng ating community para trabahuin na abutin ng mga taong walang pagkakakilala kay Kristo. Yung mga homeless people. Amen? At kung saan ka nakatira lugar, dapat anihin mo yun. Kausapin mo. Dapat nga, doon sa mga lugar nandun, makapagtayo tayo ng church doon para meron silang dadalawang church na nagtuturo ng katotohanan. Kasi marami na ngayon tinuturo ngayon para maging prosperity, materially. Di ba? Puro sarap lang ng buhay ang tinuturo, hindi sinuturo ang katotohanan patungkol sa Diyos. Amen? Kasi natatakot sila na mawalan ng member. Lalo na kung mayaman, ayaw nilang banatan. Di ba? Naku, supporter ng church yan eh. Di ba? Kahit mali pamumuhay, okay lang, naintindihan ni Lord yan, brother. Di ba? Kasi baka alis pag binanatan niya eh. Wala na supporter. No. Ang supporter si Lord. Ginagamit lang ang tao. Ba't ka matatakot? As long as you teach the truth about God, nothing to fear. Amen? Matakot mo dyan. Hindi ka pa nga nagsasalita. Alam na ng Lord ang sasabihin mo. So, pangalawa, sabi nga rito, Jesus had a heart of mercy and forgiveness. Meron siyang pusong mapagpatawad dahil siya ay nahahabag sa tao. Sa kaya nga on the cross, nung siya nakapako, anong panalangin niya? Father, forgive them for they did not know what they are doing. Hindi nila alam ang ginagawa nila, patawarin mo sila, Ama. See? Ganon ang puso ni Jesus. Punong-puno ng kabagan at pagpapatawad sa tao. Patawarin sila, Father, sabi niya. Amen? So, Jesus was loving in His relationship. Mapagmahal po. No? Makikita po natin, gaano ni Jesus kamahal ang tao, mga malapit sa Kanya, mga may kaugnayan sa Kanya. Kung mababasa natin yung istorya po ng magkakapatid, na si Mary, si Martha, at si Lazaro, di ba? Nung si Lazaro po ay mamatay, amen? Anong ginawa niya? Sabi nga dito, makikita natin, si Jesus Christ po ay may isang reputasyon na being mabuti at mapangalaga, caring. He is a caring person. He is a good person. Ganon siya. Ganon ang kanyang relationship sa tao na mga nakapaligid sa kanya. Na inuunawa niya ang kalagayan ng bawat tao, yung pangangailangan, nakikita niya. Pero mas dapat muna inuuna niya yung talagang pangangailangan nila, yung spiritual needs nila. Di ba ba?
Makikita rin natin yun, di ba, diniscuss ko, nung nakita niya yung mga mangingisda, sila Pedro, walang nahuli, malungkot na malungkot. Alam niya, walang isda, di ba? Ang sabi, anong inuna niya? Pera mo ng bangka mo, nangaral muna, tapos siya mangaral sa kanya, so, sige, maahon ka na. Marami ka ng isdang mahuhuli dyan, di ba? So kasi, alam ni Jesus Christ, ano yung mas priority kailangan ng tao? Kaya dapat unahin natin yung pinaka-needs, the very needs of the person, ng mga hopeless people, is their spirit to be made alive in Christ. Na malaman nila na sila ay nabubuhay sa maling pamumuhay sa harap ng Diyos. Na ma-realize nila yung kasalanan nila na kailangan nilang humingi ng tawad kay Kristo. Amen? So, i-heal the offense so that the people might know who He was. Nagpapagaling siya para makita nila, kasi ang sign po sabi ng Isaiah, na yung darating na Messiah, nagpapagaling ng mga may sakit, makakalakad ng mga bulag. Amen? Naglalakad ng mga bulag, di ba? Makakakita mga bulag. Makakalakad ng mga paralitiko. Amen po ba dyan? Serious kasi kayo eh. Di ba? So, pinakita ni Jesus Christ, pinatunayan na siya ang Son of the Living God sa pamamagitan ng mga miracles na ginawa niya. At pinakikita niya yung concern niya sa mga taong nahihirapan sa buhay. Alam niyo po mga kapatid, alam ni Lord ang sitwasyon natin. Kaya nga we have to pray na matuklasan ang tamang solusyon sa pandemic na ito ng buong mundo. Dapat lagi po natin isama sa panalangin natin yan. Na makita ni Lord na yung mga anak niya umiiyak na, nahabag na sa mga tao. Amen? Pag-pray po natin lagi. Okay? Yan po yung una na claim ni Jesus. Kaya nga, kanino ka magtitiwala? Kay Jesus. Siya lang yung mayroong ganyang pusong totoo eh. Diba? Siya lang yung may compassionate nature na totoo. Mercy and forgiveness and loving person. Di ba? Pangalawang claim ni Jesus. Balik natin. Ganun. Yan. He is equal with God in His works. No? Equal with God in His works. At ginagawa ng Diyos, pareho sila ng ginagawa. Kasi walang ginagawa si Jesus na hindi sinasabi ng Ama. Di ba? Tignan niyo po, sabi niya sa John. So Jesus said to them, truly, truly, I say to you, no? The Son can do nothing of His own accord, but only what He sees the Father doing. For whatever the Father does, that the Son does likewise. Sabi niya, truly, truly. Sinabi niya, truly, truly, ay ito isang madihin na pagsasabi. May impact, meron talagang dinidiinan niya yung pagsasabi. Sabi niya, I'm telling you the truth. No? In response to Jewish hostility, no, na yung pagsagot niya doon sa galit ng mga Hudyo, na binabanatan siya, na sinasabi niya na pinapakita ni Jesus, ang Diyos at ako, isa lang kami. Pareho lang kami. Kaya kiniklaim niya, Diyos ka, kaya patayin natin yan. Sabi ng mga Hudyo, blasphemer yan. Diba? So, makikita natin, Jesus became fearless. Wala siyang takot. Inarap niya. Patay kung patay. Very forceful. Dinidi niya na ako ay Diyos. I am the Messiah. Na ayaw niyo pa rin paniwalaan hanggang ngayon. Pinakikita ko na yung mga sign na gagawin ng Messiah. Ito na. Still, nire-reject niyo pa rin ako. Di ba? Sabi niya, nga, lahat ng ginagawa kong healing ay nakakonect sa Ama. Kung ano sinasabi ng Ama, even during the Sabbath, sabi ng Ama, magpagaling ka. Diba? Anong mabuti? Makikita nga natin sa tagyan. Di ba pagka kayo merong halagang hayop na ulog sa balon, during the Sabbath, di ba hukunin nyo yun? O, di ba nag-exert ka ng effort? Diba? O, bakit? Hindi ba masamang magpagaling during Sabbath? Di ba mabuti yan? Hindi ba mas mabuting gumawa na mabuti during Sabbath? Yun ang sabi ng Ama na ginagawa ko. Wala akong ginawa na hindi niya sinasabi. Amen? Kaya ang makikita rito, pinapawating ni Jesus na
ang nag-iisa lamang na makagagawa ng ginagawa ng Ama. No? Yung ginagawa ng Ama, ng mga power, ng mga kapangyarihan, na siya lamang nakakagawa, ay magagawa lamang ng katulad ng Ama. Walang iba. Na kasing dakila ng Ama yung ginagawa. At walang iba yun, kundi siya. Kundi ako yun sa inyo. Hindi nyo kayang gawin yun. Ako lang makagagawa nun. Amen? Yun ang pinapakita ni Jesus. Kaya, sa akin kayo magtiwala. Huwag kung kani-kanino. Trust in me. Amen? So, makikita po natin dyan, talagang kiniklaim ni Jesus, no? I-lay down He lays down about his relationship with God. Pinakita niya kung anong ugnayan niya sa Diyos. No? Pinakita niya dyan. Pareho kami niyan. No? Wala akong ginawa na hindi sinasabi. No? Ang maliwanag na katotohanan tungkol kay Jesus ay nakikita natin sa kanyang Diyos. No? Kaya nga kung ano yung ginagawa ni Jesus, makikita mo yan yung ginagawa ng Diyos. Yan yung tatlo di ba? Trinity, di ba? There is one God existing in three distinct persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Iisa ang Diyos sa lahat ng gawain. Kaya kung nais nating makita kung ano ang pakiramdam ng Diyos sa mga tao, tingnan natin ano yung ginagawa ni Jesus. Ganon din. Kung ano yung pakiramdam ng Diyos sa tao, ganon ang nararamdaman ng Diyos. Kung ano yung nararamdaman ni Jesus, yun yun. Kung ano yung nais natin makita, kung ano ang reaksyon ng Diyos sa mga kasalanan, ganun din si Jesus. Galit si Jesus sa kasalanan. Ayaw niya na ang mga anak niya ay nabubuhay sa kasalanan. Amen? Kung nais din natin makita kung paano tinitignan ng Diyos ang kalagayan ng tao, dapat natin tignan si Jesus. Dahil yun din ang ginagawa ni Jesus. Kung ano yung kalagayan ng tao. Kung ano yung dapat gawin, nagugutom, may sakit, pinagagaling niya. Amen? Kasi siya ay may pusong mahabagin, may pusong mapagmahal. Amen? So the mind of Jesus is the mind of God. The words of Jesus are the words of God. And the action of Jesus are the actions of God. Kung ano yung ginagawa ni Jesus, yun ginagawa ng Diyos. He is. Alam niya, anong isip ng Panginoon, ng Diyos, yun din ang ginagawa niya. Amen po ba dyan? Hindi ginawa ni Jesus ang mga bagay na hindi pinagagawa ng Diyos Ama sa Kanya. Submissive siya sa Kanyang misyon sa Panginoon. Yung kanyang kalooban, sinabmit ni Jesus dahil yun ang dapat niyang gawin. So, Jesus is to God. No? Kung si Jesus ay sa Diyos, tayo naman ay dapat kay Jesus. Di ba? If Jesus is to God, we must be to Jesus. No? Ganun po yun eh. Kaya para makaabot ka sa Diyos, sa Ama, kailangan meron kang ugnayan kay Jesus. I am the way, the truth, and the life. No one can enter in the kingdom of God except through me. Di ba ba? Liwanag po, di ba? So yun yung mga dapat maunawahan ng mga tao na walang pagkakakilala, na nagre-reject kay Jesus. They should understand that through us. We have to share with them properly according to the Scripture. Not according to your mind. Amen? So, this obedience is not based on submission to power. Hindi sumusunod si Jesus Christ dahil mas makapangyarihan sa Kanya ang Ama, kundi dahil mahal niya ang Ama. Pareho lang naman sila. Equal siya sa with God eh. The unity between Jesus and God is a unity of love. No, yung pag-ibig. Di ba? Nag-unite sa Kanya. At yun ang gusto ng Diyos sa Kanyang mga anak. Yung pag-ibig ang nag-unite po sa atin. Dahil kung may pag-ibig,
Meron kang caring sa kapwa mo. Kaya nga yun ang great commandment eh. No, love the Lord your God with all your heart, with your soul, with all your mind, with your strength. And love your neighbor as you love yourself. Amen? That is the great commandment eh. There is such complete identity of mind and heart that the Father and the Son are one in works. Iisa ang kanilang gawain. Iisa sila sa lahat. Wala silang conflict. Parang kaya lang nagkaka-conflict. Pag ayaw sumunod, di ba? Pag pinigihit niya yung gusto niya. Di ba sa atin, sa leadership, dito, kaya tayo nagkakaroon conflict eh. Kasi yung gusto niyong gawin, yung gusto niyo eh. Ayaw sundin yung leadership ng church eh. Di ba? Kung susunod kayo, wala tayong conflict. If we are one in works, we are united in love of God. Wala tayong conflict. Amen po ba yan? Napakaganda po ng nais ng Diyos. Pangatlong claim niya, He is equal with God in His power and sovereignty. Pareho kami niyan. Ng power, sovereignty. Tingnan nyo, sabi niya sa John 5:20. For the Father loves the Son and shows Him all that He Himself is doing. And greater works than this will He show Him, so that you may marvel. For as the Father raises the dead and gives them life, so also the Son gives life to whom He will. Grabe to. Pinapakita rito yung prerogative pa ni Jesus Christ. So, pag sinabing greater works dyan, it refers to the powerful work of raising the dead. God has the power and so does the Lord Jesus. Pareho silang may power na bumuhay ng patay. Amen? Kung kayang bumuhay ng Diyos, Ama bumuhay ng patay. Ganon din si Jesus kasi equal sila in power. Diba? Tingnan natin yung sa Old Testament, yung istorya in 1 King. Ang istorya muna dyan, si Elias, di ba, nagkaroon ng taggutom. So si Elias ay pinalis ng Diyos doon sa, sabi niya sa ilang doon, pumunta ka ron, makakasalubong mo yung biyuda. Sabi niya sa biyuda, pengi mainom, saka bigyan mo na, ipagluto mo na rin ako makakain. Di ba? Yung istorya. Sabi niya, konti na lang arena namin, isang lutuan na lang ito, saka lang sumamatay na kami magandang. Hindi, gawin mo lang, hindi mauubos yan, sabi ni Elias. So ginawa naman, ang istorya nangyari, hindi nga naubos. Pero dumating ang time, yung anak ng biyuda nagkasakit at namatay. Ito sabing panibugo ng babae. Hindi nagtagal at nagkasakit ang anak ng biyuda. Lumubang sakit ng bata hanggang sa ito'y mamatay. Kaya't sinabi ng babae kay Elias, anong ikinagagalit ninyo sa akin? Lingkod ng Diyos, naparito ba kayo upang ako'y sumbatan sa aking mga kasalanan at patayin ang aking anak? Grabe, no? Sinumbatan. Bakit? Dahil ba sa may kasalanan ako, pinatay mo ang aking anak? Ganon yung mindset, no? Nag-guilty rin si Elias. O nga, no? Di ba? Gumawa na nga na mabuti. Lord, ba't pinatay mo pa yung anak? Di ba? Tingnan nyo. Nakakatuwa to eh. Akin na ang bata, sabi ni Elias. At kinuha niya ang bata. Ipinamanhik sa itaas sa silid na kanyang tinutuluyan. Inilagay niya ang bata sa kanyang higaan at nanalangin, Yahweh, aking Diyos, ito ba ang inyong igaganti sa babaeng nagmamagandang loob sa akin? No, ganon din si Elias. Sinabi niya, Lord, nakakaya naman doon, di ba? Parang ganon eh. Nagmamagandang loob na eh. Gaganti ba natin to? Namatay pa yung anak? Anong sagot? Tingnan natin. 3 beses siyang dumapa sa bata. Dinadapa niya yung bata eh. At nananalangin ng ganito, Yahweh, aking Diyos, inihiling ko pong muli ninyong buhayin ang batang ito. Dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at muling nabuhay ang bata. Amen? God has the power to raise the dead. Diba? Muli nabuhay. Anong nangyayat? Dito tuwan-tuwa siyempre nanay, di ba? Ano sabi? Inakay ni Elias ang bata at ibinalik sa kanyang ina. Saka sinabing, narito ang anak mo, buhay na siya. Uy. At sumagot ang babae, tiyak,
Tiyak nga. Tiyak ko na ngayon na kayo nga ang isang lingkod ng Diyos. At nagsasalita si Yahweh sa pamamagitan ninyo. Diba? Kaya nagtiwala ang babaeng balo sa Diyos. At hindi lang sa Diyos, pati sa lingkod ng Diyos. Amen? Alam niyo po, pag nakakita ng mga tao, mabuti ang ginagawa natin. Sasabihin nila, tiyak nga, lingkod kayo ng Diyos. Maniniwala sila sa inyo. At magtitiwala sila sa Diyos sa pamamagitan natin, sa pamamagitan ng mabuting ginagawa natin para sa kanila. Amen? Nadadama nila ang pagmamahal. Alam mo, hindi naman sila after sa galing mo magturo eh. Pag nakita nila yung caring what concern mo sa kanila, lalapit sa Diyos siya. Amen? Mas tinitignan po nila yan. So, yung Diyos Ama, nagpagaling, buhay na po tayo. Sabi ni Jesus, kaya ko din yan. Ganon din si Jesus. Equal ka siya in power eh. Oh, anong istorya? Doon sa John 11, kay Lazaro. Istorya dito, si Marta, si Maria, umiiyak, nalungkot, namatay yung friend mo. Best friend ni Jesus to sa lupa eh. Diba? At sabi ni Marta, nako, wala na. Ilang araw na, 4 na araw na yata patay yung kapatid ko. Kung nandito wala, sana hindi namatay. Sabi ni Jesus, naniniwala ka ba mabubuhay yan? Oo, naniniwala ako sa resurrection. Sabi niya, hindi. Bubuhay yan ngayon, sabi ni Jesus Christ. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay. Sino po nagbibigay ng buhay? Si Jesus at muling pagkabuhay. So kanino ka magtitiwala? Si Jesus. Siya nagbibigay ng buhay eh. At muling pagkabuhay. Kanino ka pa magtitiwala? At sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Tanungin ko kayo, naniniwala ba kayo dyan sa binasa natin? Ba't dyan, Nina? Amen. Nagdududa kayo. Hindi kayo naniniwala. Kasi mahina ang amen niya. Amen. Ngayon, naniniwala ba kayo na pag binuhay ka ni Lord, hindi ka na mamamatay kailanman? Duda pa rin kayo. Hindi nga. Kasi kailangan niyang paniwalaan yan eh. Si Lord mismo ang nagsabi niya, ako ang nagbibigay ng buhay at muling pagkabuhay. Lahat ng sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Sinasabi niya, in the last day, sa pagbabalik niya, lahat ng namatay, mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Sabi niya, amen. Tuloy. Kung naniniwala talaga kayo. Muling nabagabag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglilibingan kay Lazaro ay isang yungib na nagtatakpan ng malaking bato. Alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus, ngunit sumagot si Marta. Ito si Marta, makulit to eh. Panginoon, nangangamoy na po siya. Ngayon, 4 na araw na siyang patay. Baho na, sabi niya. Ganun ba? Sige. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka sa akin, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Di ba sabi ni Lord sa atin, kung sasampalataya tayo sa Kanya, makikita natin kaluwalhatian ng Diyos? Ba't di kayo naniniwala? Ba't di kayo nag-amen? Hindi kayo nag-agree. Pag sinabing amen, I agree. Di ba? Katulad tayo ni Marta, minsan nagdududa tayo. Dapat tanggalin natin pagdududa sa isip natin. Put your trust in Jesus. Tiwala kayo sa sinasabi ni Jesus because the Word of God has the power to change everything. Amen? At ang sabi niya, kaya tinilis silang bato, tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinilig mo ako. At alam kong lagi mo akong diringgin. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto. Mga taong nakaupong ito. Upang maniwala silang, ikaw ang nagsugo sa akin. Di ba? Niniwala ba kayo? Tanong ni Jesus, parang itong mga taong ito nakaupo rito. Sabi niya. Pagkasabi nito ay sumigaw siya,
Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing. Sabi nga ng ibang preacher, binanggit niya yung pangalang Lazaro, lumabas ka. Kasi pag sinabi niya, lumabas ka! Lahat ng patay lalabas. Tingnan po, totoo. Dahil kasi may power doon sa salita ng Diyos eh. Kaya binanggit niya yung pangalan lang ni Lazaro. Kaya pag sinabi niya, lumabas ka, baka maglabasan lahat. Nakuha niyo po? Nakakatawa pero totoo po. Hindi ba? Kaya sabi niya, Lazaro, lumabas ka. Kaya dapat po sa prayer talaga specific eh. Di ba? Lumabas ka si Lazaro na nababalot ng telang panlibing, ang mga kamay at paa, may nakatakip ring tela sa muka. Inutos ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalaya. Parang zombie, naglalakad. Di ba yun napapanood natin? Ganun po. No? So, makikita natin, Jesus is equal with God in power and sovereignty. Isa sila sa ginagawa. Amen? Pang-apat, 5 yan eh. He is equal with God in His judgment. Pag-ukom. Pag-judgment. He is equal with God in His judgment. Sabi ng verse 22, the Father judges no one. Nako, grabe, wala palang inaatulan ng Diyos Ama. But has given all judgment to the Son. Grabe. Nakita niyo yung power? Pinaubaya na ng Diyos Ama kay Jesus Christ lahat. Sabi niya, hindi umahatol kanino man ng Ama. Sa halip ay ibinigay na niya sa anak ang buong kapangyarihang umatol. Si Father lang, sige, lahat ang gagawin, nasa iyo na, bahala ka. Basta, nagkakaisa tayo. Ngayon, kanino ka magtitiwala? Ang problema, yung iba nakatingin lang sa Ama, di ba? Tupado, pinag-usapan nga namin, Pastor Mac, yan kahapon eh. Kahapon ba yun? Sa Ama lang nakatingin. Nung last Friday. Nakalimutan ng si Jesus, nakalimutan ng Holy Spirit, dinidisregard nila. Hindi nila nababasa ito, walang kung inatulan kanino man ng Ama. Pinaubaya na niya lahat sa anak ang kapangyarihan umatol. Amen? Liwanag po ng Word of God. Amen. The Father judges no one, but has given all judgment to the Son. Hallelujah. The Son has been given authority for judgment by the Father. Amen? Ito yung sinabi ni Jesus bago siya umakyat sa langit. Di ba? Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Binigay na sa akin lahat. Kaya maniwala kayo sa akin. Ang Ama, hindi na ahatol yan. Ahatol sa pamamagitan ko. Lahat ng kapangyarihan binigay na sa akin. Ako ang may power. No? Sabi Jesus, Jesus has the authority to forgive sins. Amen? Kaya pag lumapit kay Jesus, Lord, forgive me, patatawarin ka niyo. Basta totoo ka. Another thing, Jesus has the authority to give life. Yan kanya ng buhay. And the last thing na binigay ng Diyos sa kanya, Jesus has the authority to judge the living and the dead. Patay at buhay. Uuhukuman ng Diyos sa huling panahon. He has the authority. He has the power. He is the all-powerful God. Huwag niyong kaligtaan. Si Jesus ang namatay sa krus para tayo magkaroon ng buhay. Para mapatawad tayo. There is Jesus' repeated claim to raise the dead and to be their judge when they are raised. Siya ang judge. In the Old Testament, God alone can raise the dead and alone has the right to judge. No? Nga lang, binigay na nga kay Jesus ngayon. Tingnan niyo po, ang sabi po ng Deuteronomy. Grabe ito eh. Malalaman ngayon, ako ay ako nga. At maliban sa akin, wala ng Diyos. Meron pa bang Diyos?
Ano sabi ng Diyos? Maliban sa akin, wala ng Diyos. Bakit ang daming Diyos na mga tao? Hindi nila alam Ano pa sabi ng Diyos? Ako'y pumapatay at maaaring bumuhay. Napapagaling ko ang aking sinusugatan at anumang gawin ko'y walang makakahadlang. See? You see the power of our God? Kaya yung mga ayaw maniwala sa Kanya, mananagot. Patay ang bata. But because of God's grace and mercy, binibigay niyang pagkakataon ng lahat na magsisi at magbalik loob sa Diyos. Kaya nga sabi nga, we are in the better covenant Nung Old Testament, grabe ang Diyos pag nagalit Pinapatay talaga Pero pag gusto niyang buhayin, bubuhayin ka naman. Di ba? Nakita niyo po? Yes, the power. No? Sa 1 Samuel, tingnan niyo po. Ikaw, O Yahweh, ang may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. See? Kaya nga pag kayo nag-suicide, bawal sa Diyos yun. Kasi wala kang karapatang bawiin ng buhay na binigay ng Diyos sa iyo. Di ba yung nagpapakamatay? Maaari mo kaming itapon sa daigdig ng mga patay at maaari ring buhayin muli. Alam ni Samuel yun. Kita niyo po, gaano ka-powerful ang Diyos natin, sinasamba. Kanino ka pa magtitiwala? Walang ibang Diyos kundi ako lang. Kita niyo po? Kaya wala kayong dapat ibang sambahin kundi siya lang ang may gawa ng langit at lupa. So marami tao po ngayong ligaw, litong-lito sa kaisipan, hindi nila alam kung sino ang totoo. Kaya nga, tinatama tayo ni Jesus. So ang mga may tungkulin ng pagpapatay at pagbubuhay ay pagmahayhari ng Diyos. Siya lang ang nakagagawa nun. Pumatay at bumuhay. Amen? So the judgment is God. No? Kaya sabi nga, huwag silang matatakot kanino man pagkat ang iaatol nila ay mula sa Diyos. Kung inakala nilang mabigat ang usapin, dalhin nila sa akin at ako ang hahatol, sabi ng Diyos. Dalhin niyo sa akin, ako ang hahatol dyan. Panglimang claim ni Jesus, di tayo matatapos. Bakit ginagawa ng Diyos yun? He is equal with God in His honor. No? In verse 23, ang sabi po diyan, He is equal with God in His honor, yung karangalan na dapat sa Diyos, dapat kay Jesus din. Di ba? Yung ibigay nating karangalan, hindi lang sa Diyos, kundi kay Jesus din. Pareho lang sila That all may honor the Son, just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son, does not honor the Father who sent Him. See? Ano mang ginagawa mo kay Jesus, nagre-reflect sa Diyos. No? Kita niyo po, sabi ko, lahat puro sa Diyos Ama lang, Diyos Ama Nakakalimutan nila si Jesus. Lahat ng kapangyarihan binigay na ng Ama kay Jesus. Ayaw na nga umukom ng Diyos Ama Binigay niya na kay Jesus O sino ngayon? Pinagkatiwala ng Ama na kay Jesus. Kaya lahat ng karangalan na binibigay sa Ama ay ganun din. Binibigay dapat sa anak na nagsugo sa kanya. So, honor the Son. Sa verse na ito, it gives the reason that God entrusted all judgment to the Son. That is so that all men should honor the Son just as they honor the Father. Kaya pinakita yung power na yan para makita nila. No, kasi nakapokus lang sila nun sa Ama Diba? Pero nakalimutan nila. Yung Messiah, yung anak darating. Lahat ng honor binibigay sa anak ay binibigay sa Ama. Tingnan niyo po, sabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Kaya siya naman ay tinaas ng Diyos. No? Siya ay binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Naalala ko tuloy yung bina-Bible study ko sa Malanday. Pastor, alam nyo ba, dapat pag binangkit nyo,
Jesus, marami kasing Jesus eh. May experience pala siya sa taong pangalan Jesus. Niloko siya. Kaya banggitin nyo, Jesus Christ. See? Kaya dapat hindi ginagamit ng mga tao yung pangalang Jesus eh. Kasi masisira yung pangalang Jesus. Tuturin, di ba? Kaya pag nagkaanak kayo, huwag niyang papangalanan Jesus. Kasi hindi niya mapapanatilihan yung pangalan niya. Di ba? Hindi niya mapapanindigan. Nasira eh. Kaya Jesus Christ. Kasi igit sa lahat ng pangalan niyan eh. Yung Jesus, sabi niya, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. Grabe, pati mga nasa ilalim ng lupa. At ipayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwa natin ng Diyos Ama. Grabe, sa langit, sa lupa, meron pa sa ilalim ng lupa. Pati yung mga nasa impyerno, luluhod. Nakakita niyo po? Ganun ka-powerful si Jesus. Ngayon, unti-unti nyo nakikilala kung sino si Jesus. Amen? Ganun. Kaya dapat trust in Jesus. Honor the Father, sabi niya. Jesus, no? Ibinaling ni Jesus yung sitwasyon, no? Turn the tables on the Jewish accusation against him of blasphemy. O ngayon, sino ang blasphemer sa atin? Kayo. Kasi binablaspheme nyo ako. Binablaspheme nyo yung Ama. Di ba? Ito sabi niya, instead, Jesus affirmed that only way anyone can honor the Father is through receiving the Son. Para ma-honor mo, maparangalan mo ang Ama ay sa pamamagitan ng pagtanggap mo kay Kristo. Amen? You honor the Son. If you have an intimate relationship in the Son of the living God, you honor God. Amen? Liwanag, di ba? Tuloy natin. Kasi hanggang 29 yan eh. Therefore, the Jews were the ones who actually blasphemed the Father by the rejection of His Son. Kaya pag nireject mo ang anak, you blaspheme the Father. Amen? Maliwanag, mga kapatid? In John 24, truly, truly I say to you, inulit niya, whoever hears my word, and believes Him who sent me has eternal life. He does not come into judgment but has passed from death to life. Di ba? Lahat ng nanampalataya, ng tiwala kay Kristo, siya ay mula sa kamatayan, inilipat sa buhay. Patay ka eh, pero ngayon buhay ka na dahil kay Kristo. Truly, very emphatic. Truly, truly I say to you, an hour is coming, and is now here, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. For as the Father has life in Himself, so He has granted the Son also to have life in Himself. Pag nadinig ang tao, ang tinig ng Diyos, mabubuhay siya. We are the voice of God. Pag sinyer mo ang salita ng Diyos sa tao, narinig niyan, magkakaroon siya ng buhay pag nag-respond siya. Amen? Pag lumabas siya sa pintuhan ng kanyang libingan. Amen? Pag binakbuksan niya ng pintuan si Jesus, kumakatok ako sa pintuhan, ayaw mo magbukas, ang tigas ng ulo mo. Gusto ko magkaroon ka ng buhay, pero ayaw mo, wala akong magagawa. Amen? Maliwanag po. Kapag po yung tao na hindi magbubukas ng pinto. No? Di ba? Yung libingan nga, pinabukas ni Jesus, di ba? Para makalabas eh. Si Lazaro eh. Kailangan magbukas. Pwede naman niyang gawing automatic yun. Pinto, bumukas ka. Oh, Lazaro, lumabas ka. Ginawa nga niya yun, di ba? Nung nag-resurrect siya, bumukas yung ano. So, kailangan makinig po ang tao. No? Tigas na ulo, eh. Nakahabag po talaga. So, the truth of verse 21, doon sinasabi sa verse 21, that Jesus gives life to whomever He desires. Nagbibigay siya ng buhay doon sa gusto niyang bigyan ng buhay. The people who receive that life are here identified as those who hear the word and believe in the Father and the Son. Na pinapakita diyan. Lahat ng nakapakinig at nanampalataya ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino yon? Tayo po yun.
Amen? Di ba kayo natutuwa? Nung nakinig ka, nadinig mo, nag-response ka, may buhay na walang hanggan ka. Kaya, mabuhay ka na talagang may buhay na walang hanggan ka. Pakita mo yung ebidensya na totoong meron ka ng buhay na walang hanggan. Amen? They are the people who have eternal life and never will be condemned. The Bible says, lahat ng may buhay na walang hanggan, hindi na hahatulan. Tingnan niyo po. Liwanag ng Bible. Kaya kung totoong ikaw ay na-born again, sabi ng Bible, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kinanta nga yan eh. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ. Sino ba kumanta nun? Nadinig ko lang yun. Kaya nga, hindi nahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Kung ikaw ay na kay Kristo, huwag kang matakot. Gawin mo lang pinagagawa ng Diyos. In the last day, makakasama ka sa langit. Amen? Kasi, nakipag-isa ka kay Kristo eh. Eh, sino yung pupunta sa impyerno? Yung mga hopeless people na ayaw maniwala kay Jesus. Those who rejected Jesus. The offer of Jesus, eternal life. Mapapamak. Hindi lang yan. Sinabi rin ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Pinatawad ka na. Sabi niya, He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Amen? Napakaliwanag ng Bible. In John 5:27, bibilisan ko po. And He has given Him authority to execute judgment. No, binigay ng Ama. Because He is the Son of Man. Do not marvel at this. For an hour is coming when all who are in the tombs, grabe to, ito yung sinasabi na, yung mga patay talagang physically, will hear His voice and come out. Those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of judgment. Lahat po ng patay, mabuti at masama, believers and unbelievers, muling mabubuhay. Yung mga believers, mabubuhay ito para for eternal life. Yung mga unbelievers, mabubuhay ito ulit para for eternal judgment. See? Lahat ng tao, pang walang hanggan, mag-i-exist. Kaya lang dalawang destiny. Langit at impyerno. Sabi nila, wala namang impyerno. Ang impyerno dito sa lupa. Oh, sabi ko nga doon sa kapatid na sabi ng impyerno doon, ba't walang apoy? Yung sabi ng Bible, yung impyerno, di ba? Ito, babasahin ko. May apoy, di ba? So, pinapakita diyan sa verse na yan, na yung resurrection, ayan ay patungkol sa resurrection, na Jesus related that all men saved and unsaved will be literally and physically resurrected from the dead. Lahat mabubuhay, di ba? However, only the saved experience spiritual born-again experience, no? As well as physical resurrection unto eternal life. Yung mga na-born again ay muling mabubuhay para sa buhay na walang hanggan. The unsaved will be resurrected unto judgment and eternal punishment through separation from God. Malayo sila. Wala sila sa Diyos. Pag wala ka sa Diyos, wala kang kapayapahan. Kawawa ka. Amen? Okay. Yun yung sinasabi, 666 ang tatak mo. Wala kang relasyon sa Diyos. Yun ang meaning nun eh. 666. Okay. Pahayag. Para ebidensya. Sabi ng pahayag, nabuking na. Wala na excitement tuloy. Ayan. Ayan. Payag. Yeah. Payag 21:8. Yan.
Basahin nga natin na sabay-sabay. 1, 2, 3, go. So, sabihin, may naglalagablab na asupre sa impyerno. Meron ba kayo nakita rito sa lupa na naglalagablab na asupre? Wala naman, di ba? Di ba? Di kalokohan yung mga pinagsasabi nila. Ulit. Sino ang pupunta sa impyerno? Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag. Mga duwag. Duwag na mangaral ng salita ng Diyos. Duwag na tanggapin si Jesus Christ na nahiya sila sa harap. Ay, lolokohin ako. Iba na pala religion ko. Sabi, mga taksil, mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan. Ito yung mga sexual immorality. Di ba? Mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam. May mangkukulam pa ba rito? Wala na. Yung mga tawas-tawas dyan, di ba? Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. At ito ang pinakamatindi at lahat ng sinungaling. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka na magsisinungaling. Pupunta ka ng impyerno. Totoo po. Sila'y ibubulit sa lawa ng naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Amen po ba yan? Kabag-abag po. Ano po? Kaya po nilalahad ng Diyos yan para malaman natin kung anong dapat ating gawin. Kung ano hindi natin dapat gawin. Tama po ba? Eh, huwag na po kayo magsisinungaling. Sabi kayo totoo. Anong totoo sabihin nyo? Diba? Amen po ba dyan? So, kanino ka ngayon magtitiwala? In whom you will trust. The Bible says, do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me, in Jesus. Kayo masyado mabagabag. Tiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Amen po ba dyan? Wala ka namang ibang pagkakatiwalaan kundi si Jesus lang. Ano ang conclusion? Tayo po lahat ay tumayo. Nabuking na di ba? Basahin po natin. Trust in God, also in Jesus. Sige po, basahin po natin doon na malakas. 1, 2, 3, go. Trust in God, also in Jesus. Tayo po yung manalangin. Mga kapatid, alam niyo po, sa oras na ito, sa sitwasyong ito, wala po tayong dapat pagkatiwalaan, kundi ang Diyos lamang at si Jesus. Sa Kanya lang po natin ilagak ang lahat natin ang tiwala. Kausapin niyo po ang Diyos. Na Lord, kung hindi man ako nagtiwala sa iyo, nagduda man ako sa iyong kapangyarihan, patawarin mo ako. Dumarating minsan sa buhay nating sitwasyon na iyon, ay nawawala yung pagtitiwala natin, pananampalataya natin sa Diyos, na kaya niyang gawin yung pangit na sitwasyon natin, na kaya niyang ayusin yan. Hindi mo ba? So dumarating yon, alam ng Diyos yun. Kaya, this is the time for you to talk to God. No, kausapin niyo, bigyan ko kayo ng konting oras o minuto, no, na makipagniig po kayo sa oras dito, na kung ikaw man ay nakalimot, nagkulang sa pagtitiwala sa Diyos, this is the time for you to ask forgiveness. Confess your sin. And God is so faithful to forgive our sin. Sabi nga, hindi siya nanunumbat. Purihin ka, O Diyos. May nagawa man kami, Panginoon, patawad. Tunay, Panginoon, ikaw lang ang dapat namin pagkakatiwala. At wala na iba. Salamat, Panginoon. Hindi kami dapat magtiwala sa tao, hindi sa iyo. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong anak na Jesus. Salamat, Jesus. Thank you, Jesus, for giving us life. Thank you, Jesus, for the forgiveness of our sins. Wala kang katulad. Salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong biyaya at kahabagan na ipinadama mo sa amin. Sa oras na ito, Lord, kami lumalapit sa iyo. Papasalamat sa iyong kabutihan at humingi ng kapatawaran sa lahat ng nagawa namin hindi nakalulugod sa iyo.
patawad. Continue, Panginoon, patuloy niyo pong linisin ang aming puso't isipan. Patuloy niyo pong baguhin ang isip namin at aming mga pagnanasa, Panginoon. Kundi lahat ng aming desire, Panginoon, ay naka-align sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, sa oras na ito. Patuloy niyo pong ipadama sa bawat isa ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-ibig, na sa iyo lang namin ilagak ang pagtitiwala sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Dalangin ko, ingatan niyo po ang iyong mga anak sa araw-araw ng kanilang buhay. Kaya mga kapatid, lagi natin kausapin ng Diyos, magpasalamat. Wala na tayong pwedeng gawin, kundi magpasalamat na lang. Dahil alam niya ang needs natin, alam niya ang katayuan natin sa buhay, especially sa mga panahong ito. Alam ng Diyos yan. Ang kailangan lang natin magtiwala sa Kanya at magpasalamat sa Kanyang kabutihan. Sa Kanyang biyaya, kahabagan. God as a compassionate heart, a loving God. Sa ating pansamantalang pag-iwalay, lagi tayong magpasalamat sa ating pag-uwi. Lagi natin baunin ang kapayapahan at kagalakan na nagmumula sa Diyos. At sa buong linggong ito, ipamuhay natin ang mga salita ng Diyos. Mamuhay tayo na may bagong buhay kay Kristo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat po'y magsabi ng Amen. God bless po.